Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Siyempre, kamusta po ang lahat? Pero ito po, nakakalungkot po para sa administrasyon po ito mga katambay. Sa mga, siyempre, sa mga Isimada vloggers, sa mga GCash vlogger, nakakalungkot po. Sad-sad po. Bagsak po. Napakataas po na binaba ng rating at trust rating po ng Pangulong Marcos. Halos 10% po ang ibinaba dahil halos mga Pilipino hindi nagtitiwala na po at kaya malaking pagbagsak po ng rating ng Pangulo. Bago po natin pakinggan ang balita, siyempre po, nagpapasalamat po muli si Kamanong siyempre sa mga naagusto po ng ating malit na channel, ang Tambayang Makabayan siyempre sa YouTube at TikTok, mga katambay. Salamat po na marami. Ito po, pakinggan po natin mga katambay ang balita at saka po natin komentuhan mga katambay. Lumagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Si Carlo de la Peña sa report. Tila walang epekto sa publiko ang ginagawang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang tugunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa. Sa resulta kasi ng pahayag ng survey sa unang quarter ng taon, lumagpak ng higit 10% ang approval at trust rating ng Pangulo. Mula sa 58% approval rating noong huling bahagi ng 2023 ay nakapagtala na lamang ito ng 44%, habang ang trust rating ng Pangulo ay nasa 33% na lamang mula sa 48%. Ang pinsan naman nitong si House Speaker Martin Romualdez ay bumagsak rin ang approval rating. Mula 36% noong huling quarter ng 2023 ay nasa 25% na lang ito ngayon, habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala, bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte, ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53%, habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat kanang propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara, bahagyaring bumaba ang approval at trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March 18 ngayong taon na may 1,500 adult respondents sa buong bansa. Yan po mga katambay, nakita po natin, narinig. Talagang pinakamalaking ibinaba po, dalawa po. Dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bayan, ang pinakamataas na sumadsad ang presidente at ang House Speaker ng Kamara, yung magpinsan po. Talagang nagbigay na po ng ng hatol ang mga Pilipino sa survey. 10%, gaano karami po 'yun sa mga botante natin, yung 10%, di ba? Kung meron kang 100 milyong botante, 10 milyon po 'yun na hindi na nagtitiwala sa iyo. Mga katambay, di ba? Nakakaano lang po. Nakakalungkot lang po mga katambay, di ba? Sa kabila ng kabi-kabila po na pagpapabango, pagpapaangat sa liderato ng Kamara at ng presidente sa mga sinasabing mga achievement na nagagawa, lalo sa mga biyahe, isang damukal na mga mamumuhunan sa ating bansa at magbibigay ng ginhawa, di ba? Dahil trabaho, ginhawa, dahil maraming mamumuhunan at napakaraming pera, isang damukal na pledge, na pangako na makukuha natin according po sa sa pamahalaan, according po sa kay Pangulong Marcos, isang damukal na naiuwi na dolyar-dolyar, milyon-milyon, bilyon-bilyon, di ba? Pero sa kabila nun, bagsak pa rin po ang rating, napakataas ng binagsak, 10%, di ba? Samantala kay BP Sara, sagana pa yan sa paninira, di ba? Propaganda, kabit-kabila, napakaraming isyong binabato, pero napakaliit na porsyento lang ang nabawas sa kanya. Napakaliit, di ba? Halos 1% lang. Samantalang sa Pangulo, 10%. At ganun din sa speaker na lagapak
Di mo ba? Sa kabila ng nasa kanila lahat ang propaganda di umano, di ba? Hawak nila di umano ang media at mga isimada vlogger di umano, ang mga GCash vlogger di umano. Nahandiyan pa ang mga makabayang black di umano. Ang media at kasama pa ang mga sinasabi nila, mga simbahan pa di umano. Di po ba mga katamay, halos lahat nasa kanila para sila ay maging mabango sa mata ng mga Pilipino. Pero sa kabila nun, nakikita sa gawa, nakikita sa performance ng isang nanunungkulan sa ating bansa. Di po ba? Dahil yung problema ng bansa, hindi nasusolusyonan. Yan ang nagiging problema po. Dahil yan po nakikita ng mga Pilipino. Tayo po mga Pilipino, lalo po yung mga taxpayer. Di ba? Pag sinervey mo yung mga taxpayer na sila'y nahihirapan dahil sa mahal ng bilihin, na hanggang ngayon wala kang solusyon. Di ba? Na sobrang taas. Lalo yung pangako na pangarap na bigas, napako na lang yun sa pangarap. Di ba? Ganon din ang walang trabaho sa ating bansa. Kaya ating mga kabayan, nagtitiis na lang. Talagang umaasa na lang na makaalis ng bansa, makapag-abroad, dahil walang makuhang matino at mataas na kita na masasabi natin na makakabuhay ng 2 anak, 3 anak ang kikitain mo sa Pilipinas. Talagang hirap. Kaya po 2 taon na, halos 2 taon na nanunungkulan ng Pangulong Marcos. At sa nakikita ni Kamanong, pagka hindi nare-resolba ang problema, dahil may nakaamba pa, nakatapangan daw, di umano ang ating gobyerno, napakatapang pa. At talagang handang dumepensa o makipagyera o kahit depensa lang, ayaw kausapin ng kapitbahay natin na dapat nakikipag-usap tayo para mapayapa ang bawat bansa. Di mo ba? Pero sa kabila nun, nahandito pa rin. Di mo ba? Gumawa pa ng EO o Executive Order 57 ng Pangulo na talagang inihahanda niya na rin po ang ating sandatahan lakas, pati po tayong mga Pilipino. Dahil nung nakaraan po, ginawa na rin niya pong legal. Legal na po na po pwede pong makabili ang mga Pilipino ngayon ng mga armas. Kahit high power na baril, makakabili na po tayo ngayon. Dahil sinabatas na po. Legal na. Kaya talagang medyo matindi po ngayon ang labanan kasi humihingi na rin tayo ng tulong, pledge, na open na po ang pamahalaan natin sa mga tulong na magbibigay sa atin, lalo kung pandigma, armas. Di ba? Para talagang hinahanda tayo sa malaking problema ng ating bansa na pwede natin ikamatay lahat, tayong mga Pilipino, lalo mga mahihirap. Parang nilalagay tayo di umano sa, yung ating isang paa, malapit na sa hukay. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Natatawa lang pero malungkot si Kamanong, mga katambay. At isa pa, yung problema pa ng Pangulo, yung kanyang isyong droga, yung sinasabing siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Di ba? Iyan ang kinakalagapak ng talagang pabagsak na rating ng Pangulo at ganun din ng Kamara. Di ba? Ang Pangulo, napakaraming issue, lalo ngayon, yung pulboronic. Di ba? Hanggang ngayon, di pa rin niya sinasagot di umano. At hindi pa rin siya nagpapadrug test o tinatawag na blood test. O kaya yung sa buhok, yung hair na test. Di ba? Wala pong ganun eh. Hindi niya po sinasagot. Nagtataing ang kawali. Ganun din po ang Kamara. Yung issue po na naging illegal corruption po sila. Ang Kamara at Senado, di ba? Yung natuklasan po ni Sas Rugando Sasot. Yung sa mahamang panahon, hindi sila pwedeng i-audit dahil gumawa po ng batas si dating Senador Pampilo Lacson na exempted sila ang Kamara at Senado sa mga sila'y po pwedeng i-audit at imbestigahan at hindi sila pwedeng hingan ng resibo kung paano nila ginastos at inubos ang budget nila taon-taon. Ganun po. Pirma lang daw, sabi ni Sas. Pipirma lang sila. Maggagawa lang sila ng sarili nilang pirma kung saan nila ginastos, ganun, tapos. Eto na, total, pirma lang. Tapos na. Tapos na si Juan de la Cruz. Kaya natuklasan po ng mga Pilipino ngayon ang nangyayari po sa Kamara, Senado at sa Pangulo. Paano po tataas ang rating, mga tambay?
paano tataas ang rating? Di ba? Talagang lalagapak. Samantalang si BP Sara, isang damukal, pinagtutulungan kung paano mapabagsak, napakaraming issue kinakabit. Pero sa kabila nun, napakaliit na porsyento pa lang ang napapaniwala nila. Napakaliit. Hindi pa rin nila mapabagsak. Pinakamataas pa rin sa lahat nanunungkulan sa ating bansa. Sa pinakamatataas na posisyon, si Pangulong Marcos, lagapak. Si Speaker, bagsak. Bagsak din si Senate President Zubiri. Isa lang ang umangat. Ang BP natin, ang BP Sara. Siya lang talaga ang most number 1 pinagkakatiwalaan sa bansa, lalo sa approval at trust rating. Ang Pangulo, lagapak na. Kaya nga, sa tingin ni Kamanong, magkakasunod-sunod pa yan na mahihirapan makabawi ang Pangulong Marcos, lalo na sa mga performance na pinakikita niya po sa ating bansa na wala pong development lalo sa problema ng bayan, problema ng mga Pilipino, kahirapan, trabaho, kasama na ang bilihin, at siyempre yung pangarap na bigas, di ba? Nandiyan at nakaamba pa ang problema sa China, Kaya mga katambay, kayo po, ano po ang masasabi nyo sa nilabas ng Pulse Asia sa survey ng Pangulo? Kasi po, meron na rin pong survey ang Vice Presidente, di ba? Binlog po din ni Kamanong yan, yung sa Vice President. Ito po ngayon ang Presidente. Kaya mga katambay, si Kamanong, ito po ang komento ni Kamanong. Kayo po, ano po ang komento nyo? Ano po ang masasabi nyo sa performance ng ating Pangulo at ng bagong Pilipinas, mga katambay? Muli po, si Kamanong po nag-iiwan pong mahalin natin ating bansa, siyempre. Pero sa digmaan na nakaabang, hindi natin dapat yan payagan. Yung bansa natin, mahirap pa. Hindi pa natin kaya makipagdigma. Pakikipag-usap pa lang. Usap-usap pa lang, mga katambay. At siyempre, taste-taste lang tayo. May pag-asa pa. Makakabangon pa tayo muli, mga katambay. Taste-taste lang. Paalam. Bye-bye.